Patuloy ang impressive game ni Kai Sotto sa Liga ng Japan B-League ngayon. Coach Ansay, kitang-kita ang laki ng ipinagbago ng kanilang Pinoy import. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Sa ngayon nga ay tila wala nang makakapigil pa sa pananalasa ng 7'3" Pinoy import sa Liga ng Japan B-League. For the past few games ay nag-average si Kai Sotto ng double-double performance. Kai played 9 games in total so far this season, averaging 11 points, 9.4 rebounds, 2.8 assists, and 1.2 blocks per game. He also averaging 77.8% sa free throw area and 42% naman sa field. They have 5 wins and 4 losses in total sa 9 games na nagbalik si Kai with the team. Well, kung iisipin ay hindi na ito masama considering na 1 year na wala si Kai sa kanilang kupunanan, yung chemistry niya sa kanyang mga kakampi ay tila mas naging solid pa sa ngayon. Kung i-consider din yung mga pagpapalit nila ng kanilang mga foreign imports, ay sobrang ganda ng chemistry ni Kai sa kanyang mga bagong kakampi. This just proves na dedicated din ang team ng Koshigaya to build the championship roster and build around the Pinoy import dahil alam nila kung gaano kalaki ang magiging papel ni Kai Sotto if they wanted to win the championship. Ito rin ang binigyang diin ni Coach Ansay after the few games nung nagbalik si Kai with the team. Alam nila kasi kung ano ang nawala sa kanila sa loob ng isang taon at alam din ng front office kung ano ang makukuha nila once na nagbalik na ng healthy ang kanilang big man. Kaya ganun na rin lang ang pag-iingat ng Koshigaya Alphas at hindi minadali ang rehab at ang pagbabalik ni Kai with the team. Gusto nilang 100% healthy once sumabak na ito sa mga laban dito sa Japan B-League and kitang-kita naman ngayon ang resulta nito. 9 games back ay averaging na ito ng double-double agad. Not to mention that Kai is playing 26 minutes per game simula na nagbalik ito sa liga. This is the year of redemption na nga ba kay Kai Sotto para patunayan din sa lahat na isa siya sa pinakadominanting big man ngayon sa Asia. Bago pa man ma-injured si Kai, last season ay nag-average na ito ng almost double-double bago pa siya madali ng ACL injury. Kaya naman, sobrang laking kawalan talaga ni Kai Sotto sa Koshigaya Alphas. Kaya siguro isa rin sa rason kung bakit nagdadalawang isip silang ipahiram muna si Kai with the national team ng Gilas Pilipinas dahil sobrang laki din ang in-invest nila dito in terms sa pag-aantay, yung gastos nito sa rehab at sa iba pa.